warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula ay maaari pa kayong tumayo para sa ating panalangin. Rohani, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Amin. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, ma'am. Naway nasa mabuti at maayos tayong kalagayan ngayon, maaari na kayong maupo. Ngayon ay maaari kong malaman kung sino-sino ang lumiban sa ating klase. Kapag tinawag ko ang pangalan ay taas lamang ang kanyang kamay at sabihin nandito po. At kapag wala naman ay wala nang magsasalita. Nagkakaintindihan na tayo. Opo. Narhaya Pena, Nandito po. Pyrols Bansi, Narhata Bansi, Rohamin Zakaria, Jihad Daud, Muhajir Rafi, Pyrols, bago tayo magsimula ay nais ko muna ibahagi sa inyo ang ating mga patakaran para maayos natin magsagawa ang ating klase. Unang patakaran ay maupo ng maayos, huwag maingay at makinig sa nagsasalita, makinig sa turo. Pangalawang patakaran ay itaas lamang ang kamay kung nais sumagot o nais magtanong. Pangatlo ay kapag tinawag ng guro ay tumayo at ibahagi ang kanyang mga kasagutan. Maliwanag ba sa atin ang ating mga patakaran? Opo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating takdang aralin, maaari niyo bang ibigay sa atin kung ano ang napag-aralan natin itong nakaraan? Ma'am. Noong nakaraan ay tinalakay po natin ang pangulugaan ng kakapusan at kung paano nakapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang pag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Tama, nitong nakaraan ay pinag-aralan natin ang kahulugan ng kakapusan o kakulangan at kung paano ito nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Ngayon, sino makakapagbigay sa atin ng kahulugan ng kakapusan? Sige, Pyron. Ang katapusan po ay ito ay ang parang pangangailangan natin na mapagpunan po natin ng yan para matugunan po ang ating pangangailangan bilang isang tao. Maraming salamat. Tama, ang kakapusan ay ang limitadong pinagkukunan ng yaman upang masususan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan at kagustuhan. Ngayon, sino makakapagsabi sa atin kung paano nakaka-apekto ang kakapusan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan? Sige. Ang katapusan ay nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw pamumuhay sa iba't ibang paraan. Tulad ng tamang pag-priority, hindi masipag at iba pa. Para malabasan ang katapusan. Tama. Dahil sa kakapusan ay natututo tayo or napipilitan tayong magdesisyon kung ano nga ba ang dapat natin ipag-prioritize or kung ano ang dapat natin unahin sa ating mga kagustuhan at pangangailangan sa pang-araw-araw. At dahil din sa kakapusan ay natututo tayong maging masipag at nagsusumikap tayo para malampasan natin ang kakulangan
pinag-aralan nitong nakaraan? Ngayon ay may ipapagawa ko sa inyo. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng isang larawan at pipiliin niyo ito kung saan niyo ilalagay. Kung ito ba ay sa pangangailangan o ito ay sa kagustuhan. At pagkatapos niyo mapili kung saan niyo siya ilalagay ay pupunta kayo sa harapan para ipaliwanag ang inyong naging gusto. Malinaw ba sa inyo? Opo. Ngayon, meron kayong ilang minuto para pag-isipan ang inyong magiging desisyon. Ngayon ay ilagay din na ang inyong natubak mga larawan. Ikaw mo. Ikaw. Oy. Darty. Ngayon ay isa-isa niyo na magipapaliwanag ang napili niyo na o naging desisyon niyo sa mga larawang inyong nakita. Pagkain. Ang pagkain ay pangunahin na kabilang sa pangangailangan. Dahil ito ang pinakamahalaga para mabuhay ang isang tao at para may survive ang kanyang pang-araw-araw na sumusunod. Kuryente at tubig. Ang kuryente ay kabilang sa pangangailangan dahil hindi mabubuhay ang isang tao kung walang kuryente sa isang bahay. Langit. Ang langit ay napabilang sa pangangailangan dahil ito ay mahalaga para sa proteksyon at dignidad ng tao. Ang aking napiling larawan ko ay gamot. So, ang gamot ay kabilang po sa pangangailangan natin bilang isang tao. Dahil ang gamot ko ay nagpapanatili ng ating kalusugan at gumagamot sa ating may sakit. Okay? Thank you. Sunod. Napabilang ito sa kagustuhan dahil hindi naman ito mahalaga sa pang-araw-araw. Pang-araw-araw na
Ano? Para sa inyo, ano ang tamang paraan ng pagdedesisyon? Alamin muna ang issue o problema. Tama. Sa pagdedesisyon ay kailangan muna natin alamin yung problema at mga issue. Kasi paano natin iisipin yung mga solusyon or paano tayo magdedesisyon kung hindi naman natin alam kung ano ang problema or ano ang mga issue. Ano pa? Maghanap ng impormasyon. Tama. Sa pagdedesisyon ay kailangan natin maghanap ng sapat ng impormasyon kasi paano tayo magdedesisyon kung yung basihan natin na mga impormasyon ay hindi siya sapat or maling impormasyon ang nakalap natin. Ito may possibility na or mataas yung posibilidad na yung mapagdesisyonan natin ay hindi tama or mali ang mapili nating desisyon. Ano pa? Ma'am, isipin po yung magiging resulta ng pagdedesisyon. Tama. Sa pagdedesisyon ay kailangan natin isipin ang magiging resulta. Kasi nga, kaya nga tayo may tinatawag na nasa huli ang pagsisisi kasi ibig sabihin nun, ang kanyang napiling desisyon ay hindi niya naisip kung ano ang magiging resulta. Sa pangalawang katanungan naman, paano mo masisiguro na tama ang iyong napiling desisyon? Sige. Pagparo sa opinion ng iba. Tama. Malalaman natin na tama ang ating napiling pagdedesisyon kapag karamihan sa ating napagtatanungan ay sumasang-ayon sila sa desisyon na napili natin. Mahusay. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, may idea na ba kayo kung anong pag-aaralan natin? Ma'am, sige. Ma'am, ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol sa pangailangan at kagustuhan ng salita. Tama. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Ngunit bago tayo magsimula sa pinakapunto ng ating talakayan, ay hayaan niyo muna akong ibahagi sa inyo ang ating mga layunin o yung mga inaasahan niyong matutunan sa pagtatapos na ating talakayan. Unang layunin, natutukoy ang pagbabaiba ng pangangailangan at kagustuhan. So sa pagtatapos ng ating talakayan ay matututunan niyo kung ano ang pinagkaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Pangalawang layunin, nauunawaan ang kahalagahan ng tamang pagprioridad ng mga pangangailangan at kagustuhan. Sa pangalawang layunin naman ay nauunawaan natin or nalalaman natin kung ano nga ba ang dapat natin ipag-prioridad, kung ang pangangailangan nga ba o ang kagustuhan natin. Pangatlong layunin, naiuugnay ang konsepto ng pangangailangan at kagustuhan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pambagal ng ating tatalakayin ngayon ay pangangailangan at kagustuhan. Paano nga ba natin masasabi na ang isang bagay ay pangangailangan or kagustuhan lamang natin? Or naiisip niyo ba na yung mga bagay na meron kayo ngayon ay kasama sa inyong pangangailangan o kasama lamang sa inyong mga kagustuhan? Pero maaari mo bang basahin ang kahulugan ng pangangailangan?
pamumuhay. Ito yung mga bagay na nakikita or ginagamit na isang tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin ay kasama na dito sa pangangailangan ang kanyang mga damit, pagkain, tirahan, tubig at hangin. So, isipin nga natin kapag yung isang tao ay wala sa kanyang mga nabanggit na katulad ng mga pagkain o tirahan. So, iisipin ng ibang tao sa kanya na siya ay wala sa tamang katingman or wala siya sa tamang pag-iisip kasi yung mga pangunahing pangangailangan niya ay hindi nakikita sa kanya or wala sa kanya. Pero siyempre, hindi naman sapat na mayroon lang tayong pagkain, tirahan at mga damit. Gusto din natin na mabuhay ng marangal kung kaya't naghahanap tayo ng mas mataas na batayan sa ating batayang pangangailangan at ito naman ay tinatawag na nating kagustuhan. Sino po maaaring magbasa ay bumasa na ipapatuloy ang kagustuhan? Sige. Kagustuhan, tumutukoy sa mga bagay na nais makamit ang magkaroon ng tao upang makabuti ang kanyang buhay. Ngunit hindi ito lubos na mahalaga para mabuhay. Maraming salamat. Ang kagustuhan naman ay ito ay tumutukoy sa mga bagay na dapat sa ating mga pangangailangan o yung mga bagay na nagbibigay lamang sa ating dagdag sa ating kasiyahan. So, halimbawa ay yung damit. Alam natin na ang damit ay kasama siya sa pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit isang araw ay nakita niyo na mayroong bagong labas na damit na ini-endorse ang mga artista. So, gusto niyo makakuha ng ganon or gusto niyo makabili ng ganong damit. Ngunit alam niyo naman na hindi niyo yun kailangan. So, ang tawag sa sitwasyon na iyon ay kagustuhan lamang kasi yung damit na iyon ay mabubuhay naman kayo kapag wala or meron naman tayong mga nagagamit ng mga damit pero dahil sa inyong mga kagustuhan na makakuha ng bagong labas na mga damit ang paghahangad natin na magkaroon ng malalaking bahay, mga alahas at mga mamahaling kotse. Gayunpaman, maraming pagkakataon na yung kagustuhan ng isang tao ay maaaring pangangailangan ng ibang tao at yung mga pangangailangan naman ng isang tao ay maaaring maging kagustuhan lamang na iba. So, halimbawa sa dalawang bata o dalawang magkapatid, si Ana ay isang estudyante at gusto niyang makakuha ng maayos at magandang cellphone para sa kanyang pag-aaral. Habang yung kapatid niya naman na si Princess ay isang TikToker lamang na gusto niyang makakuha ng magandang cellphone. So, lagi lang natin tatandaan na ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao ay hindi magkakapatid. Ito ang bahagi ng ating talakayan. Ito ay ang teorya ng pangangailangan ni Abraham Maslow. Pamilyar na ba kayo sa sinasabi nating teorya ng pangangailangan? Hindi pa? Si Abraham Maslow, pamilyar ba kayo sa kanya? Si Abraham Maslow ay isa siyang Amerikano, psychologiya na kilala sa kanyang teorya ng pangangailangan na tinatawag nating hierarchy ng pangangailangan o hierarchy of needs. So, ayon kay Abraham Maslow, habang patuloy na napupunan ng mga tao ang
yun naman ay tinatawag nating higher needs. So, ang tatsulok na ito ay ang tinatawag nating hierarchy ng pangangailangan. At ang pinakauna dito ay ang physiological or pangangailangan physiological. Ang pangangailangan physiological ay siya yung pinaka malapad sa kanilang lahat dahil yan ay ang pinakaunang pangunahing dapat natutunan ng mga tao. Kabilang na dito ang mga pagkain, tirahan, tubig at mga damit. So kapag wala ang pangangailangan physiological na ito, ay maaaring hindi mabubuhay ang isang tao or maaari siya magkaroon ng karamdaman o magkaroon ng sakit. At pagkatapos naman natin matutunan ng ating pangangailangan physiological, ay humako naman tayo sa pangangailangan seguridad at kaligtasan. So sa pangangailangan seguridad at kaligtasan, dito pumapasok ang ating kaligtasan bilang tao. So, alam naman natin na lahat tayo ay mayroon tayong sarili-sariling karapatan na mabuhay ng ligtas, mabuhay ng masaya, at mabuhay ng malaya. Kasama na rin dito ang pagiging katiyakan natin sa buhay, kagaya ng katiyakan sa ating paghahanap buhay at seguridad ng ating pamilya at ng ating sarili. Sunod naman sa ating hierarchy ng pangangailangan ay ang pagkakabit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. So dahil nga bahagi tayo ng lipunan, ay gusto din natin maramdaman ang ating halaga bilang tao. At yun ay tinatawag natin respeto at tiwala sa ating sarili at tiwala sa ating sariling kakayanan. Ang pinakahuli sa ating hierarchy ng pangangailangan ay ang kaganapan ng pagkatao. So makikita natin dito ang tinatawag natin kumpiyansa sa sarili dahil mayroon tayong mataas at malawak na pananaw. Dito ay makikita natin sa isang tao ang kanyang pagtitiwala niya sa kanyang sariling kakayanan at hindi siya nakakaramdam ng takot or inggit sa kanyang kapwa or kapag mayroong mga achievements ang ibang tao ay bagkus ay magiging proud siya imbis na mainggit sa taong yun. Ngayon, bakit nga ba mayroon tayong iba't ibang pangangailangan at kagustuhan? Ito ay dahil mayroon tayong tinatawag na mga salik na nakaka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng isang tao or mayroon tayong mga salik na dapat isinasaalang-alang. Una, maaari bang masamin ang kahulugan ng edad? Ikaw na Edad. Ang pangangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. tama, ang edad ay ang pangangailangan at kagustuhan ng isang tao ay nagbabago dahil sa edad. So halimbawa, sa mga kabataan ay pipili tayo ng mga pagkain na naaayon sa ating mga panlasa. Ngunit sa mga matatanda ay pinipili lamang nila ang kanilang mga pangangailangan or gustong kainin dahil isinasaalang-alang nila ang kanilang kalusugan. Pangalawa ay ang antas ng edukasyon. Pakibasa. Ang pangangailangan ng tao ay may pagkakaiba batay sa antas ng pinag-aralan. Nagbabago ang pangangailangan at kagustuhan ng tao dahil sa antas ng kanyang edukasyon. So halimbawa, ang isang tao ay mayroon siyang
posisyon. So halimbawa is nagtatrabaho ang isang tao sa opisina. At ang kanyang pangangailangan ay makabili ng mga technology. Hindi katulad ng mga driver, mga teacher na iba rin yung kanilang pangangailangan. Kapag sa teacher ay kailangan nila ng mga materials para sa kanyang pag-aaral, at ang mga driver naman ay kailangan nila ng mga sasakyan, pangangkatay ng panlasa. Isa pa sa mga salin na nakakapagbabago sa pangangailangan ay ang panlasa. So, dito naman sa panlasa ay isa dito sa nakakapagbabago sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa is yung pagkain. So, hindi naman magugustuhan ng isang tao ang isang pagkain kung hindi naman pasok sa kanyang panlasa. Panglima ay ang kita. Malaki ang kinalaman ng kita sa pagtugon ng tao sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. So, sa kita, halimbawa yung isang tao ay meron lang siyang mababang kita sa kanyang pang-araw-araw na paghahanap buhay. So, nakadepende din yung kanyang mga gastusin sa kita na kanyang kinita pang-araw. At ang panghuli naman ay ang kapaligiran at klima. Ang kapaligiran physical ay nakaka-apekto sa pangangailangan ng tao. So, halimbawa sa kapaligiran at sa klima ay yung mga tao na nakatira sa mga malalamig na lugar. Halimbawa sa mga bahay na may aircon. So, ang kailangan nila ay yung mga heater o yung mga umol. At kapag naman sa mga taong nakatira lamang sa mga may init katulad ng sa atin, ay kailangan natin ng mga pampalamig katulad ng mga electric fan. Naiintindihan niyo na ba ang ating talakayan? Ngayong naiintindihan niyo na, ay hahatiin ko kayo sa 3 grupo. At sa bawat grupo ay meron kayo gagawin. Gagawa kayo ng Venn diagram at isusulat niyo doon ang pagkakaintindi niyo sa pinagkaiba ng kagustuhan at pangangailangan at ang pagkakapareho nito. Bawat grupo ay magkakaroon ng 2 membro. So, ikaw kasama mo si Pyrrhon, tapos ikaw kasama mo si Rocky, at si Nora ay kasama mo. Ngayon ay lumapit na kayo sa inyong mga kagrupo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang ating Venn diagram. Tapos na ba ang lahat? Opo! Bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng representative para basahin ang kanyang mga kasalutan. So, mauna ang ikaunang grupo. Ang pangangailangan ay mga bagay na mahalaga para sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, tulad ng kaligtasan, kalusugan, at kasustuhan sa buhay. Halimbawa nito ang pagkain, tubig, tirahan, at
medikal na pangangailangan. Ang kagustuhan ay mga bagay na hindi mahalaga para sa kaligtasan ng buhay, ngunit nagbibigay ng kasiyahan at tungkol sa tao. Ang mga ito ay madalas na nakabase sa personal na papansya at maaaring magbago depende sa oras o kalayaan. Parehong may kinalaman sa mga bagay na hinahanap ng tao. Maaaring magkaiba ang antas ng kahalagahan, ngunit parehong sumusuko sa mga bagay na nais o kailangan ng isang tao sa kanyang buhay. Palagpakan natin ang bukas. Nakikita niya tayo sa Pangangailangan. Ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at tirahan ay nagbibigay ng kaligtasan at pagkakataon para mabuhay. Ang mga bagay na ito ay hindi pwede palabasin ng tao upang manatili ang kalusugan at kaligtasan ng buhay. Kagustuhan. Ang kagustuhan ay makibagay resulta ng kasiyahan o mga bagay na dinaslang upang tayo ay maging masaya. Ngunit dahil natin iisipin na dahil wala sa atin ang mga bagay na ito ay magiging masaya pa rin tayo. Pagkakasulat. Ang parehong mga pangangailangan at kagustuhan ay nakakatulong upang makapabuti pamumuhay ng tao, habang ang pangangailangan ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa kaligtasan at kagustuhan ay nagpapayaman ng karanasan at kasiyahan ng tao. palagpakan natin ang bukas. Ito ay pakinggan natin ang ikatlong bukas. Ang aming nasagot ko ay sa pangangailangan ko, ito yung mga bagay na kapag wala sa atin na hindi tayo mabubuhay. Sapagkat lubos natin itong kailangan bukod sa pagbibigay ito na kapag-bibigay ito sa atin ng ligaya na kapadagdag pa ng buhay. Ito yung mga bagay na lubos natin kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kagustuhan naman ko ay yung mga bagay na kahit wala sa atin ay pwede din tayo mabuhay. Ang kagustuhan ay mas mababang antas ng kahalagahan sa buhay ng tao, ngunit ang hindi pagtugon sa mga ito ay maaaring magdulot ng pagdalismaya o kalambutan ng isang tao. Para sa pagkakatulad ko ay ang parehong pangangailangan at kagustuhan ay may epekto sa buhay ng tao. Ngunit ang pangangailangan ay may buhay at kamatayan na epekto. Samantalang ang kagustuhan ay may epekto sa emosyon at hindi sa kaligtasan. Tama, bigyan natin ng palakpakan ng pagpunod. Ngayon ay susubukin ko kayo ulit upang siguraduhin ko na nakuha niyo ang ating talakayan. Unang tanong, ito ay ang mga bagay na kinakailangan ng tao para sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Tama. Pangalawang katanungan, ito ay mga bagay na ninanais ng mga tao, ngunit nagbibigay lamang ng kasiyahan at kaginhawaan. Tama. Ano ang pangunahing pangangailangan na napagbilang ang pagkain, tubig at tirahan?
Espiritu sa iba. Tama. Pang-pito, ang pangangailangan ng tao ay may pagkakaiba rin batay sa antas na pinag-aralan. Antas ng edukasyon. Pangwalang katanungan, ang katayuan ng tao sa kanyang pamayanan at pinagtatrabahuan ay nakaka-apekto rin sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Katayuan sa lipunan. Ang ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay nagbabago sa edad ng tao. Edad. Huling katanungan, ang kapaligiran pisikal ay nakaka-apekto sa pangangailangan ng tao. Kapaligiran at klima. Tama, lahat ng inyong mga kasagutan ay tama. Palakpakan natin ang ating mga sagot. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mahiling pagsusulit tungkol sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. So, sa bawat bilang ay isusulat niyo lamang kung ito ba ay sa inyong isusulat niyo kung ito ay gusto ko, ito ay kailangan ko. Naiintindihan niyo ba? Opo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan na nasa isa. Tapos na ba? Opo. Ngayon ay ibigay niyo sa akin ang inyong mga sagot. Ngayon, bago tayo umuwi, ay mayroon akong ibibigay sa inyong takdang aralin or ang tinatawag nating assignment. So, ipapasa niyo ito sa ating bukas. Maliwanag ba? Opo. Isulat lamang ito sa isang kalahating papel. Ngayon, ay magsitayo kayong lahat para sa